Magandang gabi po sa ating lahat. Ah, okay, basahin ko lang po yung reference. Nagulat ako nung Sunday, ito yung reference ni Pastor eh. Ako, okay lang. Dahil, ibig sabihin, parehas kami ng parehas na kami kinakausap na Lord sa Psalms 103. Alaksan ko ng konti yung voice ko, medyo napuputol. Napuputol-putol. Basahin ko po Psalms 103, verse 1 to verse 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. In verse 5, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Amen. Tayo po manalangin. O aming Ama, kami po ay papasalamat ngayong gabi. Ilan man Panginoon ang aming mga bilang, ngunit alam po namin, ayon po sa iyong salita, narito po kayo sa aming kalagitnaan. Kaya kami po Panginoon ay nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon upang dumulog sa iyo, Panginoon, sa panalangin. At aming hiniling, Panginoon, sa oras na ito, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pong pag-aral. At nawa, Panginoon, ay patuloy ka mag-usap sa amin. Ito, Panginoon, ay aming nilalapit sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay. Tignan po natin yung aking perspective dito sa Psalms 103. Yung perspective ni Pastor siguro as a full-time servant of God, akin naman, layman. Sa layman, tignan natin yung Psalms 103. Itong Psalms 103, ito po ay Psalm o Song of David. Ito po ay Song of Thanksgiving. Ito po ay awit ng pasasalamat. Maraming mga kilalang mga preachers. Ito yung paborito rin nila. It is one of their favorite psalm of thanksgiving. Ano pong kadahilanan? Itong psalm kasi na ito ay it moves a reader to gratitude and praise. Sino ba ang hindi mamumove? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Sabi nga ni Spurgeon regarding this psalm, sabi niya, this psalm, as in the lofty Alps, some peaks rise above all others. Sabi niya, dinescribe niya itong to. So among even the inspired psalms, there are heights of songs which overtop the rest. This 103 or 103rd Psalms has ever seemed to us to be the Monte Rosa of the divine chain of mountain tops of praise. So, isa sa mga paborito niya ito dahil kakaiba. Kakaiba itong mensahe ng Psalms 103. Ang bahagi po ng psalmong ito ay sinulat ni David. Sinulat niya ito probably when he was older, medyo matanda na siya. Ibig sabihin, matured na siya nung sinulat ni David ito. And he was aware of the seriousness of sin and the value of pardon. Sinulat niya ito dahil
marami na siyang naranasan. Ano? Yung tungkol sa kasalanan at yung kahalagaan ng pagpapatawad ng Panginoon sa kasalanan. Ano mga matututunan natin dito kay David? Una, David stir up his soul to give praise to God. Yung sinabi niya yung unang verse, sabi niya, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." Yung uri, yung uri ng sulat niya rito ay it's an self-communion. Sinusuri niya yung sarili niya. Tinitingnan niya yung sarili niya. Sabi niya, "Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me." Sabi, lahat ng sa akin ay kinakailangan purihin ng Diyos o pasalamatan ng Diyos. Madalas kasi, dahil sa marami tayong iniisip, minsan wala sa puso natin yung pagpapasalamat ba. May mga salita tayo minsan na nababanggit na hindi sincero. Nalala ko tuloy nandito pala yung aking anak. Madalas, may minsan nababagkis eh. Nasasabi na salita na. Pagka medyo kamali siya o sabi niya, "Sorry." Madalas, sorry. Parang natural na lang ba? Wala sa puso, parang hindi na pag binibigkas na 'yon, parang hindi totoo. Pero meron namang nararapat lang na pagka tayo nagbigkas lalo na 'yung pasalamat, kailangan nagmumula doon sa puso. "And all that is within me, bless His holy name." Kailangan mayroong katapatan, sincero. David, nung kanyang binanggit ito, he's also in distress over his lack of thankfulness. Kasi, siyempre, isang hari, ako nga lang, itong araw na ito, narinig ko rin kay Brother Danny, napaka-busy daw ng araw na ito. Ako rin napaka-busy itong araw na ito. At napakaraming testing na ililigaw. Sabi ko, pinag-aralan ko ito, kailangan kahit sa anong uri. In everything, give thanks. Paalala. Madalas nararanasan natin yung kakulangan ng pagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kasi merong Diyos, hindi nagbabago. Hindi nagbabago eh. Ang sirkumstansya, kanina umaga, maganda. Pero pagka nandun ka na sa mahaharap ka na sa napakaraming problema, parang nababago ang timpla. Pero yung paalala ng Diyos, in everything give thanks. Kailangan hindi rin magbago dahil ang Diyos mo hindi nalalagay sa mga sirkumstansya. Siya hindi nagbabago, yung sirkumstansya gumaganda, pumapangit. Di ba? Pero ang Diyos hindi nagbabago. Kaya nararapat siyang pasalamatan. Bakit kailangan paalalahanan si David sa mga bagay na to? Una-una, siguro maaring siya ay passing through great trials. Katulad natin, mga kapatid. Si David bilang hari ay nasusubok din. Nakaharap din sa maraming mga pagsubok. Tulad din natin, araw-araw. Pangalawa, maaring sa kanyang karanasan of experience some great loss. Hindi naman laging tagumpay eh. Meron ding minsan kawalan eh. Pangatlo, he may have been betrayed by people he trusted. At totoo naman ito. Diba? May yung anak niya nga mismo na mahal niya, ay lumaban sa kanya. Masakit sa kanya.
Yung ba ang dahilan para hindi na tayo magpasalamat? Hindi, di ba? Kinakailangan pasalamat pa rin. At yung panghuli, maaring naging routine na niya ito. Sa atin din, minsan, nagiging routine na natin eh. Parang ordinary. No? Pero kailangan, pasalamat sa Diyos ay palaging makatotohanan. Ito'y bahagi ng ating pagsamba sa Kanya araw-araw. Pangalawa po, David state his need to be thankful. Doon nga sa verse 2 sabi niya, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Huwag mong kakalilimutan yung napakaraming benefits. Doon nga sa mga kapatid, doon sa 2 Corinthians 9:15, "Thanks be unto God for His unspeakable gifts." Napakarami pala dapat natin pagpasalamat. Kahit yung hindi mo i-describe sa salita, ay kinakailangan mong ipapasalamat. Dahil yun ay biyaya ng Diyos. Thanks be unto God for His unspeakable gifts. Forget not all His benefits. Ang Diyos po hindi nagkukulang sa atin. Madalas, sabi ko nga, pag ako nanalangin, Panginoon, hindi po kayo nagkukulang. Madalas, kami ang nagkukulang. Kami nagkakamali. Kami nakakalimot. Ngunit kayo, ang Diyos, napakabuti nyo at tapat. At higit sa lahat, yung Diyos natin po, hindi nagbabago talaga. Ano man ang ating kilalalagyan sa kasulukuyan, tayo man ay sa gitna ng mga pag-usubok, mabibigat man. Iba sa atin, may mga pagpapala kaya madalas nakangiti. Meron naman kabigatan. Meron naman naguguluhan. Ngunit, narapat lang tayo magpasalamat. Tulad nga ni David, natutuhan din niya magpasalamat. The Bible calls us to thankfulness. Psalms 92 verse 1. "Oh, give thanks unto the Lord." Nakalimutan ko na tuloy. Pag nandito ako sa harapan, nakakalimutan ko eh. "Oh, give thanks unto the Lord for..." It is a good thing to give thanks unto the Lord. Yan. And to sing praises unto His name, O Most High. Yan. Napaka buti na magbigay ng pasalamat sa Panginoon at umahawik ng papuri sa Kanyang pangalan sa kataas-taasan. Napakabuti po. At doon sa Psalms, sa 1 Thessalonians 5:18, "In everything give thanks." Di ba? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, magbigay ng pasalamat sa Diyos. So what a thankful heart can do for you? Ano ba ang may bibigay ng isang puso na nagpapasalamat? Una-una, bring the peace of God into your life. Philippians 4:6-7. Basahin ko lang po. "Be careful for nothing but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ." So yun ang nagagawa ng mapagpasalamat sa puso natin. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Ano man yung ating sitwasyon, ay pagka ito'y binigay mo, kaya nga prayer and supplication na may pasasalamat. Mayroong may kaakibat, may kasama prayer, supplication, yung paghingi mo na may pasalamat. Yan. Brother Danny, huwag kang mag-alala. Matatapos din yung bahay mo.
Pagbigay mo lang sa Panginoon. Pupunta siya ng Canada na may kabigatan yung puso niya, inaalala niya yung bahay niya, hindi tapos. Ako rin minsan pagka dumarating yung paubos na yung pondo at sasahod, medyo nababagabag ako, marami. Pero ang Diyos napakabuti po eh. May mga tao na nakakatulong dahil sa isang tulad ko nga ho na small and medium enterprise, mayroong mga kailangan outside help. Actually, ang gobyerno naman ay nagbibigay ng ganong tulong, pero sa ngayon hindi ko pa ina-avail. Kaya nga ho yun. Ngunit kung ikaw ay dudulog sa Diyos, mayroong kapayapaan. Palagi akong yung payapa. At yun nga ang sinasabi ko sa mga pinagmamalaki ko sa aming mga manggagawa. Sa akin sabi ko, maliit lang yung ating grupo. Pero ang pinapalalangin ko lang, pinagkakatiwala ko sa Diyos na hindi kayo ma-delay ng sahod dahil kailangan ninyo. Kasi alam nila yun eh. Pumunta kayo doon sa malalaking kumpanya, ako hindi ganoon kasiguro. Kasi sila nasa under sila mga subcontractor. Ang may problema madalas yung subcontractor. Kaya ako payapa dahil naniniwala ko na ibinigay ng Diyos ito, kaya ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan para itong mga sitwasyon na ito ay mabigyan ng solusyon. Ang Panginoon napakabuti po. Sabi ni Pastor Mario, Brad, kumusta? Buti naman at may mga project ka ngayon. Sabi ko sa kanya, kasi po mabuti ang Diyos eh. Paano pagka wala kang project? Mabuti pa ba ang Diyos? Ayun nga po eh, hindi nagbabago ang Diyos eh. Yan ang yan ang magandang sagot. And then, ang pangatlo po, enable you to experience contentment. Pangalawa pala, una pa lang yung peace of God. Pangalawa is make you a positive and praising person. Doon po sa mga talatang sumunod ho doon sa baba ay yun po ang supporting verses noon. Ang pangatlo, enable you to experience contentment. Ito po ay sa verse 10 ng Philippians hanggang verse 13. Sabi po dito ni Pablo, but I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye also careful, but ye lack opportunity. Now that I speak in respect of want, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both to be abased and know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So ang pasalamat po ay nakakapagturo sa atin o na maranasan natin ang maging kontento. Kung meron tayo, salamat. Kung wala pa sa ngayon, bibigyan din tayo ng Panginoon. So, maging kontento po tayo. Pangatlo po, ay David starts counting his blessing. Doon po balik po tayo sa Psalms 103. Ito po ginagamit ko kasi mas malalaki kaysa doon sa letter ng Bible ko. Naduduling na ako dito eh. Verse 3, who forgiveth all iniquities, who healeth all thy diseases. Forgiveness of sin, yun ang unang benefit o blessing. He mentioned the most important first, who forgiveth all thine iniquity. Na lahat ng ating kasalanan ay kanya pong pinatawad. Noong nakaraang linggo, ating inaalala yung kabutihan ng Diyos
Sabi niya, alalahanin nyo. At palagi ho nating inaalala yon. Naalala naman natin, pero sama-sama po nating inaalala ito tuwing First Sunday. Yung ginawa ni Kristo sa atin, siya po ay napako sa krus, namatay para sa ating kasalanan. Dapat po tayong mamatay, pero ang Diyos po ang napako sa krus. Nung nakaraang linggo, 5 araw po 5 araw na speaker namin si Pastor Mario. Sabi niya, Brad, bigyan mo ako ng 5 araw. Sige, hindi naman ako makahindi. Kaya sunduin mo ako sabi niya, maaga. Sige po. So, 5 araw po siya doon sa aming site at pinangaral niya tungkol sa kasalanan, kaligtasan, at yung langit at ang impyerno, at yung decision po, yung huli. At sabi nga niya, alam nyo, mas makasalanan ako sa inyo. Noong hindi pa ako nakakilala kay Kristo, ginagamit ko lang po, huwag niyo ako isubok, pastor ha. Kasi ito yung kanyang sample. Mas makasalanan ako sa inyo, sabi niya. Kayo, workers kayo limitado yung inyong kinikita. Pero ako, nung ako contractor, sabi niya, pagkatapos ng trabaho, may pera, contractor ako Punta na ako sa Rose Boulevard. Punta ako doon sa pinakamagandang diyan, sabi niya, red light. Sabi niya, kaya sa inyo, sabi niya, kung sinasabi niyo kayo makasalanan, mas makasalanan ako. Pero ako, nung pinatawad ng Diyos, naniwala ako Kayo ba, mayroong pananampalataya? Naniniwala ba kay Jesus? O sila lahat naman doon, naniniwala. Ang Diablo, sabi niya, naniniwala din, nanginginig pa. Kayo ba nanginginig ngayon? Pero, sabi niya, kailangan maniwala kayo doon sa ginawa ni Kristo. Magkaroon kayo ng pananampalataya. At maganda po ang naging resulta nito dahil sa 5 araw ay nagkaroon ng mas magandang pag-aaral tungkol po sa kasalanan. Tulad din po natin, tayo patuloy na nagkakasala. Wala naman ho dito nasa kwarto na magsabing wala akong kasalanan. Hindi ako nakakagawa ng kasalanan. Ako po, makasalanan din. Ngunit ako'y naniniwala na yung aking kasalanan ay binayanan na ni Kristo. Katulad ho ni Pablo, ay ni David, na nagkaroon siya ng pagpapala ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. Pangalawa, healing of our diseases. God is the source of all healing. Anuman hong kagalingan yan, kagalingan ng sakit ng ating puso, o ng ating pong pakiramdam, o maging minsan sa ating mga physical, ang Diyos rin po ang kumikilos at nagiging biyaya ito sa atin. And He is the reason we are alive today. Siya rin po hanggang ngayon, nandyan kayo, nakikinig sa akin. Iba, inaantok. Okay lang po yun. Ako rin pagod. Ngayong maghapon, sabi ko, bahagi kaya ako ng message. Sabi ko, pero kailangan pumunta. Dahil kailangan ko magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Pangatlo po, He redeemed our lives from destruction. Tayo po ay out of danger madalas dahil tayo po ay nasa Kanyang proteksyon. At yung pang-apat, crown us with loving kindness and tender mercies satisfies us. So, when do we give thanks to God? Sabi po sa Psalms 97 verse 12, rejoice in the Lord, ye righteous, give thanks at remembrance of His holiness. In Psalms 119 verse 62, at midnight I will rise to give thanks unto Thee because of Thy righteous judgment. Kaya minsan,
pagka kayo ginising ng Panginoon, ba't kaya ako nagising? Minsan nagigising po ako ng 3 o'clock eh. Alam mo, ginagawa ko ho, para makatulog ulit. Nagpipray ako at napapasalamat sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, salamat. Madalas kasi, madaling araw, maraming tumataas yung blood, BP. Totoo po, yung sa madaling araw, experience ko yan eh. Totoo, madalas si Louis Beltran, alas 4 ng madaling araw nung siya ay maatake. Marami po madalas sa oras na mga ganon. 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, hanggang 5 o'clock. Pero pag ako kung maganda pakiramdam ko, Panginoon, salamat. Kasi siguro, sabi ko, tinitiyak ko, mayroong purpose kaya mo ako ginising. Pag naalala ko isang kapatid na dapat ipanalangin o pangailangan ng pamilya, ay yun yung pagkakataon. Papasalamat ako dahil opportunity na lumakalapit ako sa Panginoon. And I pray. And pag nalalangin na po ako pagka ganong gumigising ako ng maaga. At pagkatapos kong ma-pray, nakatulog ulit ako eh. Nakatulog ulit ako. At minsan magri-ring na yung alarm ni Sister Rosel. Pero hindi siya gigising. Hindi siya gigising. At ayaan lang niya yon. Tapos gigisingin ko na siya para magluto. So, pasalamat po. Kahit sa gitna ng gabi ay maaari tayong magpasalamat. Doon po sa Ephesians 5:4 at tatapos na po ako rito. Marami pagka nagpe-fellowship kasi yung kwentuhan, yan. Pero ito po paalala ni Pablo. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jestings, which are not convenient, but rather giving of thanks. Kailangan, pagka hindi na maganda yung mga pag-uusap at hindi na nakaka-edify, tayo po ay pinalalahanan na magpasalamat. So, yung po ang pinag-uusapan natin itong at buong month of November, Thanksgiving. At ito yung panahon, tayo po yung pasalamat. Paalala ho ni David na kinakailangan nating magpuri, magpasalamat. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Maraming salamat po.